Mga kapuso, nagbabalik po ang unang balita. Usap-usapan ngayon ang video ng isang yaya kung saan tila sinasaktan niya ang alagang sanggol. At isa nga sa sinasabing pagmamaltrato umano ng yaya, ang matinding pagheles sa bata. At mga kapuso, pwedeng mauwian sa tinatawag po nating shaken baby syndrome. Ano nga ba ang kondisyong ito? Aalamin natin mula kay Dr. Maria Concepcion Cabildo ng San Juan Medical Center. Good morning po, Dr. Cabildo. Ay, good morning, Rhea. Unang-una, ano ho ba itong shaken baby syndrome? Yung shaken baby syndrome ay isang epekto ng sobrang pag-alog sa bata na pwedeng maging dahilan ng permanenteng damage sa brain ng isang bata or sanggol. Ano ho yung mga komplikasyon na pwedeng danasin ho ng sanggol natin kapag ganito pala yung uri ng pangangalaga sa kanila? Okay. Ang baby shaken syndrome kasi nagiging effect yan ng sobrang pag-alog. Kahit 5 segundo lang pwede nang magkaroon ng injury sa isang sanggol. Karaniwan kasi ang bata, ang mga sanggol, mahina pa ang neck muscles or yung mga pati ang spinal cord, yung mga ligaments na kumakapit sa ating leeg, mahina pa siya. So pwede, ang nangyayari, kung ito ang isang bata, tumatama yung brain dun sa skull na matigas na pwedeng maging cause ng pagbugbog, pamamaga, or pagtaas ng pressure sa utak ng bata. So karaniwan... So para silang nasuntok? Yes. Parang yung whiplash injury pag sa mga accident. Yes. Diba? Opo. Yun yung nagiging dahilan. Kaya ang karaniwang epekto nito pwedeng maging yung pabubulag ng bata. Yes. Doc, ano yung sobrang hele? Ano ba yung... Pwede niyo ba pakita sa amin? Yung ano yung tama natin, at ano yung sobra? Yung nakita nating sa video na sobrang inalog ng Ito yung video natin. Yes, yung inalog ng inalog yung bata. Tapos plus hinahampas-hampas pa. So pwedeng maging cause yun ng fracture sa buto. At the same time, yung mga magiging epekto sa brain ng bata habang siya'y lumalaki. Ano po yung tamang paghele dapat sa ating mga sanggol? Hindi naman masamang maghele. So, ang importante lang naman, yung gentle, syempre, yung dahan-dahan, hindi yung halos humagis na yung bata. So, dahan-dahan ang Dok, yung konting alog ng bata? Hindi naman Wag na lang, no? Oo. Okay. So, dahan-dahan lang, syempre, no, sa ating mga sanggol. At paano ho malalaman na may epekto na sa bata itong yung grabe na paghele? Kailan ho ba nagma-manifest itong epekto? Later on, ready natin makikita na yung mga epekto kung halimbawa matagal na ginagawa yun ng yaya o kaya ng mga magulang sa anak nila, makikita natin na pwedeng mag-convulsion sila, pwedeng yung madalas na pagtulog, yung kung i-compare sa dati, nagiging irritable sila, pwedeng mawalan sila ng paningin, at the same time, pwedeng maging cause ng paralysis din yun sa bata. It can be fatal also. Yung paghagis sa mga bata, okay lang ho ba yun? Dahil madalas sa pag nilalaro yung mga bata, di ba hinahagis-hagis? Katulad ng sinabi ko kanina, masyado pang weak yung muscles ng mga babies. So yung paghagis, kung hindi rin natin kayang suportahan, delikado din po siya. Paalala lang po sa mga nanay ng tahanan, lalong-lalo na yung mga kasambahay natin, na talaga namang ipinagkakatiwala namin yung mga anak namin sa kanila, Doc. Siguro kailangan ma-inform natin lahat ng mga nag-aalaga sa anak natin na wag na lang alugin yung bata. Or kung habang umiiyak at hindi rin natin kayang ma-control yung ating stress or yung ating mga frustration dahil iyak ng iyak, ilagay na lang natin sila sa crib. At saka siguro, since uso na rin yung CCTV, lalo na yung mga working parents, mas maganda na meron tayong para na monitor natin yung mga babies. Parang must na, no, na may camera. May tanong lang po ang aking partner na si Igan. Go ahead, Igan. Doc, kasi halos lahat naman walang CCTV, di ba? Opo. So, may regular naman check-up to sa mga pedya o bikini. Paano malalaman kung nasaktan na yung anak nila? Siyempre, kailangan siguro katulad sa part namin as pediatrician. Makikita nyo agad yun? Thorough history and physical examination. Yun siguro yung pinaka-importante sa lahat. So, malaman natin kung sino yung mga nag-aalaga sa bata. At the same time, ma-inform din sila na may mga klase ng kaso na ganito na pwedeng maging cause ng
brain injury sa mga bata. Sa mga na-encounter niyo, Dok, marami na ba tayo record? Sa Mga practice ko, wala pa naman po akong na-encounter. Wala pa Swerte naman ako. Alright, Doktora Cabildo, maraming Yes, salamat po thank sa inyong you, panahon thank at you. magandang umaga mga kapuso. Doktora Maria Concepcion Cabildo.